Sa iba pang mga balita, itinanggi ni Interior Secretary Mar Rojas ang aligasyon ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez na naging mabagal ang pagtugon ng gobyerno matapos manalasa ang super bagyong Yolanda. Ayon kay Rojas, tila binabaluktot ni Romualdez ang mga pangyayari. May report si June Veneracion. Bago pa man dumating ang super bagyong Yolanda, nasa Tacloban City na si DILG Secretary Mar Rojas at Defense Secretary Voltaire Gasmin para tutukan ang operasyon ng gobyerno doon. 2 linggo na natili si Rojas kasunod ng pagtama ng bagyo. Kaya ganun na lang kanyang pagkadismaya sa mga paratang ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez na pinabayaan umano sila ng national government. Humarap sa press conference si Rojas kanina upang sagutin ang mga sinabi ni Romualdez. Una, ang tungkol sa hindi raw agad pagpapadala ng mga pulis para maiwasan ang kaguluhan sa Tacloban. Nandito ako para linawin at ituwid ang mga kabaluktutan na nasabi nung isang araw sa isang hearing ni Mayor Alfred Romualdez. Ang totoo, sabi ni Rojas, mahigit 1,000 pulis at mahigit 3,000 sundalo ang ipinadala sa Tacloban bilang augmentation force dahil sa sunod-sunod na nga noon ang looting. Maliban pa ito sa higit 300 truck para sa relief distribution at clearing operation. Sabi pa ni Rojas, baka nalilito na lang daw si Romualdez. Nagsisimpatiya ako sa kanya, baka may PTSD siya, post-traumatic stress disorder, nagkakabali-baliktad na yung kanyang memory, timeline at kung ano-ano pa. Sa pagharap kahapon ni Romualdez sa Kongreso, ikinuwento nito na sinabihan daw siya ni Rojas na gumawa ng sulat na nagsasabing hindi na nagpa-function ang lokal na gobyerno para maging legal ang pag-takeover ng national government. Nang sabihin daw ni Romualdez na hindi nito kailangan, he answered me and told me that you have to remember, we have to be very careful because you are a Romualdez and the President is an Aquino. Binasa ni Rojas ang transcript ng meeting nila ni Romualdez noong November 14 sa Tacloban. Ito quote, you have to understand, we are talking very straight here. You are a Romualdez and the President is an Aquino. So we are being very careful. We are being very careful in just taking over because we do not want anything to be misconstrued, misunderstood. Diba? So ibig sabihin, hindi na pinagbantaan siya. Kahapon, isang video naman ang in-upload sa YouTube ng isang Jose Marie Gonzales. Hindi malinaw sa ngayon kung ito ang Jose Marie Gonzales na biyanan ni Mayor Romualdez. Makikita sa video si Mar Rojas sa isang pulong, sa isang kwartong nakabukas ang pintuan. You have to understand, you're a Romualdez and the President is an Aquino. So we just want to legalize this. Now, if it's not legalized, then okay, you're in charge and we have you. And that's it. Edited o may bahaging pinutol sa video. Sinubukan naming humingi ng transcript ng pulong kay Rojas, pero bukas pa raw nila ito ilalabas. Si Romualdez ay kamag-anak ng mga Marcos na naging kaaway sa politika ng pamilya ni Pangulong Noynoy Aquino. Sa meeting, sinabi pa raw ni Romualdez na walang problema sa kanya na gawing formal ang pakiusap sa national government na i-take over na ang Tacloban. Kaya nagulat si Rojas sa mga sinabi ng alkalde kahapon. Pwede kami mag-lie detector. Hindi naman tayo pwede mag-lie detector. Ang punto dito is, eto ang katotohanan. Hindi pwede baliin na 531,000 food packs ang dumating sa Tacloban City. Paliwanag pa ni Rojas, ang gusto lang naman nila ay magkaroon ng marino na hatiad ng responsibilidad. Bagamat hindi gumawa ng sulat si Romualdez na nagsasabing dapat nang mag-take over ang gobyerno, tuloy-tuloy pa rin daw ang pagdating ng tulong. 10 araw mula nang tumama ang bagyong Yolanda, may natanggap na sulat si Rojas mula sa kampo ni Romualdez. Ang gusto lang daw akuin ng city government at Tacloban ay ang relief distribution. Dumating na ito rito, petsa 18, 10 days later, basically, ang hiningi nila, sabi nila is, kaya na namin mag-distribute ng food packs. Pero, pagdating sa cleaning and clearing ng debris, ng pagbubukas ng mga kalye, pagliligpit ng mga debris, ng mga nasira at lahat, DPWH and MMDA. Sa cadaver collection, Bureau of Fire, NBI, Philippine National Police, SOCO, and in cooperation of the Tacloban City Government. Hindi rin naitago ni Rojas ang kanyang inis kay Romualdez nang tanungin kung ano ang sasabihin niya rito kapag sila ay nagkita. Sure, tatanungin ko siya, nagpa-stress debrief ka na ba? baka tumino at luminaw yung panangin mo. June Veneracion, GMA News.